Kamusta po mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kabayan. Ito pong kaganapan at katatapos lang po kanina na impeachment ng Vice President. At dito po ay malinaw na ang ginagawa nila sa Vice President ay puro po paninira at pagpapabagsak lang. Hindi po ba? Katulad po nito, sinisiraan na po nila at kinakasuhan na nila na wala pa naman silang proof. Katulad po nito, yung sinasabing assassin, hanggang ngayon, ilang taon na, ay wala pa rin po silang mapatunayan dahil wala pa po silang ma-establish at ma-validated mga information. Wala eh. Ang nangyayari lang po, mas nauna po yung konklusyon kaysa po roon sa ebidensya. Sinisiraan na nila, wala pa silang matibay na ebidensya. At ang isa pang pinakamasakit, hindi naman po impeachable. Ito pong kinakaso nila at pinaninira nila sa Vice President. Saan ka ba naman nakita? Conditional threat, grave threat daw at inciting to sedition. Ibang klase itong mga taong ito. Ito po, ibalik tanaw po natin. Pakinggan po natin ulit. Ito pong si Attorney Lotok. Yung tanong ko po kasi ay nakatukoy dun sa taong nakausap o sinasabing na kontrata ni Vice President Sara Duterte para patayin yung presidente, first lady at former speaker. So tinuloy niyo po ba yung investigasyon para mahanap ang taong ito? Well, aside from the fact, Your Honor, na nag-issue kami ng subpoena sa Vice President para makakuha ng information, kasi we need a validated information, we need a confirmed information. Nung inisyuan namin ng subpoena yung mga media personalities, bawat isa sa kanila na nag-appear, tinanong din po namin, nandun ka ba nung sinabi ito ng Vice Presidente? Hindi ko po tinatanong kung sinabi ba to o hindi. Dahil may witness rin po tayo nung nakaraang linggo na nasabi nga ito at napanood naman ho natin ito lahat. Ang tanong ko, tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information na confirm. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo tong, sabi niyo, literal itong pag-assess niyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, it's hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan at yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So Yung tanong ko po kasi ay Bili mo, ilang taon na? Hindi pa rin po nila mapatunayan? Nag-iintay pa rin sila? Sino magsasabi sa inyo? Di ba NBI kayo? Ang NBI, nag-iimbestiga yan. Iimbestigahan mo, malalim na investigasyon. Hindi po ba? Hindi yung information ibibigay sa'yo. Hindi po ba? Ano gusto mo mangyari? Ibigay sa'yo ang impormasyon? Lalo-lalo kung hindi naman totoo ang binibintang mo. Hindi po ba? Dahil yung Vice President, galit na galit siya sa nangyayari sa ating bansa. Lalo-lalo sa kahirapan ng mga Pilipino. Tapos makikita niya ang trabaho ng gobyerno, pamumulitika, para pabagsakin sila at sinamahan pa na isang damukal na korupsyon. Eh yung korupsyon nga sa DepEd, nakasangkot, namimigay ng pera. Ayon sa Vice President, First Lady, walang katungkulan sa bansa, hindi halal ng bayan. Inimbestigahan ba ng NBI yon? Hindi.
Kaya dito, ano po ang saysay? Kaya napakaganda po ng pagtatanong ni Bam Aquino eh. Di ba? Matagal na yung sinasabi niya, napanood na ng buong mundo yan kung saan may Pilipino. Sa buong mundo, napanood na po yan. At naunawaan po namin ang galit ng Vice President sa nangyayari sa ating bansa, sa ginawa lang trabaho nila ng mga congressman, mga senador, lalo-lalo ng Malacanang. Ginawa pong gatasan, pera ng taong bayan, ang napakalaking issue at nagbibigay sa atin ng kahirapan. Pero walang investigasyon dyan. Si Atty. Lotok. Iniimbestigahan nila yung assassin. Dahil daw po, nanganganib daw po ang buhay nitong tinatawag na bangag ng kanyang ate at tinatawag na tambaluslos ng Vice President at tinatawag ng taong bayan na kokak. Nakita nyo po, mga kababayan? Vice President. kaya nga sinasabi ni Bam Aquino, wala man lang kayong ginawa. Wala man lang kayong masusing investigasyon. Hindi man lang nyo sinipagan ang investigasyon. Kung talagang nanganganib ang buhay na tinatawag na bangag ng kanyang ate at merong assassin, may contacting na o may kinausap ng assassin ayon sa inyo, ang Vice President, hindi man lang nyo tinutukang imbestigahan, nanganganib na pala ayon sa inyo. Yung presidente. Tapos naghihintay lang kayo? Naghihintay lang po kami. 2024 pa. Matatapos na po ang 2026. Hanggang ngayon, hindi pa nila nakikita. Unbelievable. Kaya po mga kababayan, isa lang naman po talaga layunin nito eh. Yung lagi po natin sinasabi, wala pong threat sa buhay ng pamilya magnanakaw di umano. At pamilya na tinatawag na bangag na kanyang ate di umano. Wala po talagang threat. Lagi po natin sinasabi, ang may threat, ang pamilya Duterte. Nasa kanila po, mga kababayan, sila ang may threat. Unang-una, naipatapo na yung tatay niya ng walang due process. Hindi po ba? At ngayon ay pilit na pinababagsak gamit ang pera ng taong bayan ang Vice President. Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan, kahit ano po ang gawin nila, grave threat, inciting to sedition, may na-contact na assassin, hanggang ngayon, wala pa rin silang napapatunayan. At kung sinasabi naman nila na ang tiwala ng taong bayan ang napaka-importante na nawala sa Vice President, tanga na lang ang maniniwala ron. Kailanman ay hindi nawala ang tiwala ng taong bayan. Majority. Hindi nawala ang tiwala sa Vice President. Siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng majority ng taong bayan. Dahil kailanman, excuse me po, kailanman hindi naging negative ang approval at trust rating ng Vice President. Yung ngayong nakaupo, sad-sad, negative 27, pababa ng pababa. Wala na halos nagtitiwala ng mga Pilipino. Kaya po, kahit ano gawin nila, kahit anong gawin nilang paninira, pagpapabagsak, kahit gamit pa ang pera natin ng ating buwis, wala na pong maniniwala sa kanila na majority ng mga Pilipino. Pera-pera na lang po ang umiikot sa kanila. Kung sino na lang po ang nakikinabang, yun na lang po ang naniniwala sa kanila. Hindi po ba? Maraming salamat po sa inyo po. Thank you po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po mga kababayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, at si Gayat Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Ligaspi
Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mapagawa. God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Paalam. Bye-bye.